not unto us. But unto thy name give glory. Bakit tayo nagsisikap? Hindi para sa ating kaligtasan, hindi para sa pagwalhati ng Diyos. Sapagkat sinasabi natin sa sanlibutan na hindi tayo sumasamba sa Diyos-Diyosan. Sasabihin ng mga tao sa sanlibutan, nasa ng kanilang Diyos? Wala kami nakita. At sasabihin ng mga Kristiyano, ang Diyos namin nasa langit. Our God is in heaven. At ginagawa niya kung anong gusto niyang gawin. Our God is a sovereign God. That's why kapag tumawag kami sa Kanya, nakikinig siya. That's why sa panahon ng aming kahinaan, siya ang aming kalakasan. And yet, maraming magsasabing Kristiyano hindi siya magpapatuloy dahil sa kanyang kahinaan. So sabihin mo sa akin, sumasamba ka ba sa tunay at buhay na Diyos o sa Diyos na walang magagawa sa kahinaan? Ha? Sige, magkatirahan tayo. Sumasamba ka ba sa Diyos? Diyosan o sa buhay at tunay na Diyos? Na ang tunay at buhay na Diyos ay nagsasalita sa pamamagitan ng banal na kasulatan sa kapangyarihan ng kanyang banal na Espiritu, pero hindi mo pinakikinggan. Kaya mas gusto mo sa rebulto, sapagkat tititigan ka lang ng rebulto at magtititigan kayo. At walang mangyayari sa inyong pagtitigan. Pero sa harapan ng isang tunay at buhay na Diyos, ng isang banal at perfectong Diyos, na ang kanyang paningin ay tumitingin sa kaibuturan ng puso at ng kaluluwa ng tao, walang sino mo makapagtatago sa Diyos. Kaya nga ang kanyang salita ay buhay at mabisa. Bakit? Sapagkat ang buhay at mabisang salitang ito ay hindi nanggagaling sa isang batong puso o sa isip na bato. Ang isang buhay at mabisang salita ay nangangailangan ng isang isip na buhay at marunong sa lahat. Ang buhay at mabisang salitang ito ay dapat manggagaling sa isang pusong buhay at nagmamalasakit at umiibig at bumubusto. May kaloob. Hindi niya kakaya na ang kanyang kaluwalhatian ay umiinuman. Sinasabi natin sa mga tao sa libutan nito na ang Diyos natin ay hindi ba? Ano ang kanilang mga Diyos? Binuksan niyo ba yung talat? Masyado tayong mabilis. Bago tayo tuluyang makalimot. Awit 115 verse 1, huwag sa amin, O Panginoon, huwag sa amin. Kung hindi sa iyong pangalan ay magbigay kang karangalan. Panginoon, hindi para sa amin yung karangalan. Huwag sa amin. Sinisikap namin ang mga bagay nito para hindi para maging maganda ang aming reputasyon sa Facebook. But unto thy name give glory. At unto us. Dahil sa iyong kagandahang loob. Bakit kailangan ng karangalan ng Diyos sa kanyang pangalan? Kasi mabiyaya ang Diyos. Ito ba yan? Ulit-ulit sinasabi sa Ephesians 4, the glory of His grace. At para sa kanyang katotohanan. Alam mo ba na ang katotohanan ay nagpapalaya? Every time na naluluwalhati ang salita ng Diyos sa mga buhay natin, napaparangalan ito, at sasabihin ng mga taong tunay nga na ang salitang ito ay mapagpalaya ang salita.
Kukumbinsihin natin ang mga tao na tumanggap kay Kristo. Na ibigin si Kristo. Na tumalikod sa kasalanan. Pero hindi nakakita ang kapangyarihan ng katotohanan nito sa ating mga buhay. So we pray, Lord, not unto us. To thy name give glory. Sapagkat ang salitang ito ay salita ng katotohanan. You sanctify us by your truth. Your word is truth. Sabi ng Panginoon sa mga Hudyo na sumampalataya sa Kanya. Kung magpapatuloy kayo sa aking salita, tunay na kayo'y mahalaga. At inyong malalaman ang katotohanan. Ang katotohanan na magpapalaya sa inyo. Sabi ng mga Hudyo, hindi kami anak sa pagkalipid. Bakit sasabihin mo na kailangan namin lumaya? At sumagot ang ating Panginoong Hesus Kristo. Ang naglilingkod sa kasalanan ay alipin ng kasalanan. O sa iglesia, lahat ay pwede natin gawin sapagkat tayo ay malaya kay Kristo. Pero hindi dapat tayo maging alipin ni numan at ng anuman. Kaya nga kaluwalhatian ng Diyos na sa pamamagitan ng kanyang salitang ipinangangaral sa atin, pinalalaya niya tayo. Sapagkat sinabi ng Panginoong Hesus Kristo, kung papalayain kayo ng anak ay magiging tunay kayong malaya. Sumasamba ba tayo sa Diyos na walang magagawa? Sa'yo na lang yung Diyos mo. Meron akong Diyos. Ang Diyos na sinasabi ni Apostol Pablo na sa kanyang pagiging mabiyaya, sa kanyang pagbibigay ng pagsisisi, na kapag ang Diyos ay nagbigay ng pagbabago ng isip sa tao, naalalaman niya, nakikilala niya ang pagbabago. At siya'y napapalaya sa bitag ng diyan. At siya'y napapalaya sa kalooban sa panas. 2 Timothy 2:24-26. Kaya mga lingkod ng Diyos, hindi dapat palaway. Pero mahusay sa pagtuturo. Sapagkat bakit kailangan mahusay sa pagtuturo? Sapagkat walang anumang talino ng tao ang papalaya sa kanyang kapwa-tao. Wala tayong ibang tinuturo kundi ang katotohanan ni Kristo. Sinabi ni Apostol Pablo, a teacher of the Gentiles, of the teachers of the Gentiles, in truth and verity. Kaya kung sino man ang mangangaral, pero hindi si Kristo ang kanyang pangangaral, huwag na siyang mangaral. Umuwi muna siya pagkatapos mag-aral siya tungkol kay Kristo. Kaya nga sa pulpito, hindi ito lugar ng pamimilosopiya ng pasto o ng komentaryo ng pasto. Saliksikin ninyo ang mga kasulatan sapagkat nasa kasulatan ang inyong buhay. At kung lalapit kayo kay Kristo, kayo nga ay magkakaroon ng tunay na buhay. At sasabihin ninyo, ganito, O Diyos, O Kristo, saan kami pupunta? Nasa iyo ang salitang nagbibigay buhay. Hindi ko yung makakitin. Sapagkat alam kong walang makakit-akit sa akin. Walang anumang bagay na meron na pwede mo kayo makaniwala. At purihin ng Diyos sapagkat yan ay ginawa niya sa akin. Bakit? Aking napapatunayan. Kung naglilingkod kayo sa Diyos, hindi dahil sa akin, o hindi dahil sa mapagpalayang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Hindi nyo magugustuhin lumaya. Gugustuhin nyo lumaya. Gugustuhin nyo talikuran ng inyong mga kasalanan. Sapagkat mahihirapan kayo ng inyong mga kasalanan. Hindi yan mabuting Panginoon.
Ang kasalanan ay nangangako at pagkatapos hindi tutuparin. Pero si Kristo ay mabuting Panginoon. Anong kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. Ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo natin. Gugustuhin mo lumakad sa katotohanan. Kapag nandun ang iyong buhay. Kaya sasabihin mo, Diyos, hindi para sa akin. Iniimbitahan ko yung aking mga kakilala. Gusto kong sabihin sa kanila na ako'y Kristiyano na. Lalong-lalo na yung mga taong nakakakilala sa akin sa dati kong buhay. Alam nila yung pagiging tago ko at alam nila yung pagiging sira-ulo ko. At ngayon, iniimbitahan ko sila sa anibersaryo ng Bible Baptist Church. Lord, pagbigyan mo kami. Not for our glory. Hindi pa picturean namin, sabihin namin marami kami noong anniversary. Kung hindi, ang aking buhay ay patotoo ng kadakilaan ng biyaya ng Diyos. Maraming hindi maniniwala sa atin ng mga tao. Kagaya sa panahon ni Noe. Lagi ko itong sinasabi. Pero hindi pwede na kasusunod mo sa kalooban ng Diyos, walang nangyayari sa buhay mo. At walang nangyayari sa buhay mo, meron kang hindi nauunawaan sa kalooban ng Diyos. Tandaan mo, si Noe for 120 years. Siya'y tinawag na mga ngaral ng katwiran. Pero sinong nakinig sa kanya? Pamilya lang. 8 lang ang naligtas. 8 lang. Salamat sa Panginoon. Sapagkat sa konting panahon, medyo tigit tayo sa 8. Or how disappointing it is. Sa habang-habang, ang 100 taon na ginawa mga you have nothing. Ikaw lang, kundi kami. Maraming tao, mas pinili ang kasalanan. Sa panahon ni Noe, ng mga tao nagiinuman. Wala silang inatupag, kundi puro kasiyahan. At pakikinig sa tugtog ni Jose Marichan, pagkat Kristo. At pag-aasawahan. Hanggang sa araw na pumasok si Noe at ang kanyang pamilya sa amin. At dumating ang baha sa kanilang lahat. For all those years, si Noe ba ay puro salita lang na hindi niya ginagawa ang kalooban ng Diyos para sa kanya? No, sir. Tinapos niya ang arko. Tapos ang ganon din naman mga kapatid, sinasabihan ko kayo. Sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo na nagligtas sa atin. Nagbigay sa atin ng biyaya. Maaaring hindi maniniwala sa atin ang mga tao. Pero tapusin natin ang kalooban ng Diyos sa atin sa gabi. Dahil darating ang panahon, baka sumigaw sila. Noe, papasukin mo. Paano kung sabihin ng Diyos, sige, buksan mo ang pinto, papasok sila. Habang may pagkakataon pa. At least tapos ang at. Paano kung hindi tapos ang at? Hindi lamang mapapahamak yung mga taong gusto pa sanang iligtas ng Diyos. Hindi pati mismo si Noe. Ang kanyang pamilya. Ganun din naman mga kapatid ko nawain. Huwag kang mapagod sa pagpapatuloy mo sa mga bagay na binubuo sa iyo ngayon ng Diyos. Huwag kang ma-discourage. Yung mga tao dito sabi nung masama tungkol sa pananampalataya.
Dahil darating ang panahon, walang ibang makatutulong sa kanila kundi Diyos lang kung sa pamamagitan mo. Pero pag dumating yung panahon na yun, paano kung wala kang binuo sa buhay mo? Gusto mong tumulong, wala kang magagawa. At hindi ninyo binuo ang buhay niyo sa salita ng Diyos. Kaya, titignan niyo ang salitang ng biyaya. Sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso, Gawa 20:32. Ipinagkakatiwala ko kayo sa Diyos. At ngayon ipinagtatagubilin ko kayo sa Diyos. At sa salita ng kanyang biyaya na makapagpapatibay. Mahirap na wala namang naniniwala sa iyo. Hindi ka pa tumitibay. Sa panahon, nabibigyan sila ng Diyos ng pagkakataon na magsisi. Ikaw naman ang na-discourage. Ikaw naman ang wala. Kung hindi biniyayaan ng Diyos, ang mga taong nagpatuloy sa gawain ito, paano kayo mga nagbabalik loob? Sinong babalikan nyo rito? Kaya nung habang mga wala kayo, inayos namin ang gawain. Baka dumating ang panahon na babalik kayo, meron kayong babalikan. Ganon din naman ang kaisipan natin lahat dapat. Ayusin mo ang paglilingkod sa Diyos. Baka sakaling tumino ang pag-iisip nitong mga ito. Baka iligtas ng Diyos itong mga ito. Meron silang simbahan na masusunod. At tayo yun, kung nanasahin natin ang kaluwalhatian ng Diyos sa ating buhay, para parangalan ang mabiyayang salita. At sabihin ko, akala mo ba nung panahong nagbabackslide ka, hindi ko iniisip na mag-backslide? Walang ibang lumaliw sa akin, kundi salita lang ng Diyos. Akala mo ba, nung panahon na nadadapa ka, hindi rin ako nadadapa nun? Nadadapa rin ako. So, bakit hindi ako napalaya sa gawain ng Diyos? Sapagkat ng biyaya ang Diyos sa kanyang salita. At ang lahat ng pagbagsak ay naging katotohanan, naging pagkatuto, upang kung paano tayo inaliw ng Diyos at naging kaaliwan tayo sa iba. Ganun yung hanapin ang kaluwalhatian ng Diyos sa inyong mga sarili. So, ang biyaya ba ng Diyos na ito nagpapatibay sa akin at nakikita ng sanlibutan na ang aking Diyos ay hindi repulto kahit pa Baptist Church siyang nakalagay dyan sa labas. Kung hindi mga Baptist ang tao sa loob. O kahit Christian na nakalagay sa labas. O hindi mga Christian na mga tao sa loob. Anong saysay ng kawato? Natapon nila yung kawato nila. Walang pinagkaiba yung Diyos nyo sa Diyos ng mga tao sa sanlibutan ito. Sapagkat tatanggap-tanggap sila kay Kristo. Pagkatapos magpapatuloy na sila sa kanilang sariling gawa. Anong tawag ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia dahil ginawa nila yan? Mga hangal kayo, mga taga-Galacia. Tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo sa pamamagitan ng gawa o sa pananampalataya? Kaya magpatuloy kayo sa pananampalataya. At kung sino man sa inyo, na nagiging matuwid sa pamamagitan ng inyong sariling gawa, walang kwenta si Kristo. At ganito yun. Nasa kabila ng lakas ng tawag ng laman, by love, serve one another. Maaaring akala ninyo, kaya hindi nyo pinagsisikapan sa inyong mga gawa. Kasi pananampalataya. Sabihin ko sa inyo, kung talagang may halaga si Kristo sa inyo, makikita yan sa gawa. Sapagkat ang gawang yan ay galing sa banal na Espiritu. By love, serve one another.
Hindi niya gugustuhin ng simbahan ito, lugar ng mga tao nag-aaway-away. Isa sa mga marka ng simbahan ni Kristo ang mga miyembro nag-iibigan. Kahit anong ganda ng doktrina, mga miyembro, para mga aso na nagkakagat ang hindi ang iglesia ng Panginoon. Mga miyembro walang pakialam, hindi ang iglesia ng Panginoon, o baka hindi ang bahagi ng iglesia. Dapat kang tinitiwala. Ngayon, tignan mo ngayon. Pastor, magkasalita ko na naman. Ang walang bakayan. Tignan nyo sa aklat ni Juan. Tres. Cuatro. Alam ako dahil sa walang mga umapak ng Bible. Alam yung Bible kung Tagalog, hindi ko minamakahan. Dahil baka makibigay ko na naman. Juan 13:24. Isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y mga ibigan sa isa't isa. Na kung paano inibig ko kayo, mga ibigan naman kayo sa isa't isa. Sa ganito'y makikilala ng lahat ng mga tao na kayo'y aking mga alagad. Na ano? Kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Nabasa niyo ba yan? Ipangalandakan natin na tayo iglesia ng Panginoon at pagkatapos wala tayong pagmamahalan sa isa't isa, niloloko natin ang mga sarili natin. Para kayong mga pasurang pakalat-kalat. Para kayong mga tupang walang pastol. Anong sa tingin nyo? Sinasabi nyo sa sanlibutan. Si Kristo, pinababayaan kayo. Masisira ang pangalan ni Kristo. Ang pangalan ni Kristo. Ako'y kumbinsido. So, walang pinakamalapit. At walang pinakatiyak na pananampalataya sa lupang ito. Na nagtuturo ng tiyak na kaligtasan at nagtuturo ng isang tiyak na paglilingkod sa Diyos maliban sa pananampalataya ng mga baptis. Ako'y kumbinsido sa mga bagay niya. Lalong higit kung ipinangangaral sa atin ngayon ang kadakilan ng mga doktrina ng biyaya ng Diyos, lalong higit. Subalit mga kapatid, tumingin ka sa daigdig na sino ang pakalat-kalat sa sanlibutan? Baptist. Nilalapas tangan niyo ang pangalan ng Panginoon. Unawain ninyo na ang marka ng iglesia ay pag-ibig sa kapatiran. Kung sa ibang simbahan pwede yun, hindi yun pwede dito. Sapagkat may pananagutan ako sa Diyos at may pananagutan kayo sa Diyos. Hindi kayo titibay sa kawalan ninyo ng malasakit sa inyong iglesia. Sapagkat ang karunungan ay nagpapayabang, subalit ang pag-ibig ay nagpapatibay. O ano, magtatwiranan tayo? Sa tingin mo ba sa dami ng alam mo sa Biblia, titibay ka? No. Yan ay patayan. Yan ay katotohanan. Subalit makikita mo ang kapangyarihan ng katotohanan ng salita ng Diyos. Diba? Maaari ang sabon ay bumubula. Tignan natin sa mantsa. Maaaring ang panglinis ng kubeta ay may magandang advertisement. Maganda ang packaging. Tignan natin sa naninilaw na inido. Maaaring ang salita ng Diyos ay napakagandang ipinangangaral sa atin. Maliwanag po ng pagkakasalansan, nauunawaan, at nakakapagpasaya ng puso.
Pero tignan natin sa isang pusong makasalanan. Tignan natin sa isang pusong madamo. At tignan natin sa isang pusong matigas. Pusong makasarili. Makikita mo ang kapangyarihan ng salita ng Diyos dyan sapagkat yan ay papalambutin ng Diyos. At yun ang sinasabi ko. Samantalang tayo ay nalagapusan sa maraming bagay, ang salita ng Diyos ay hindi nalagapusan. Hindi. Sa lahat ng tumatanggap ng salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ay may sariling buhay na nagbabago ng ating puso at isip, na ang kasunod ay nagbabago ng ating mga sitwasyon at pangunawa. Ang problema ay lang ng marami sa inyo totoong magtiwala kay Kristo. Sasampalataya kayo kay Kristo, ayaw yung manimpalataya kay Kristo. Tignan mo sa ikalawang Tesalonica 2:13. Ngunit kami ipitan muna natin. Pumunta tayo sa 1 Thessalonians. First Thessalonians 2:13. At dahil naman dito, kami ay nagpapasalamat na walang patid sa Diyos. Ito na nang inyong tanggapin sa amin ang salita na ipinangaral sa makatuwid bagay ang salita ng Diyos ay inyong tinanggap ng hindi gaya ng salita ng mga tao o hindi ayon sa katotohanan na salita ng Diyos na gumagawa naman sa inyo na nagsisampalataya. Sapagkat kahit si Satanas ay marunong ding mag-quote ng scripture. Pero imbis na nakakapagbago, nagpapatigas ng puso ng tao para huwag sumamba sa Diyos. Kung sino nakita mong marunong sa banal na kasulatan, yung mga numero 1 backslider. Madaling sumampalataya. Pero sino ang sumampalataya? Yung sa pamamagitan ng banal na Spirit ay binabago ng Diyos ayon sa salitang inyong tinanggap. Pagkat ang salita ng Diyos ay buhay at manis. Kaya ba sa pampalataya? Kaya't nasain ninyo ang kaluwalhatian ng Diyos dahil sa kanyang kagandang loob at katotohanan. Maraming sa inyo nagagalit sapagkat nakakaminig kayo ng katotohanan. Mga anak ba kayo ng Diablo? Hindi ba mga anak ng Diablo ang sinasabihan ng Panginoon? Ng Diablo ang inyong ama, sapagkat ang ama ninyo ay umpisa pa lang sinungaling na. Kaya sinasabihan ko kayo ng katotohanan, ayaw niyo ng katotohanan, sapagkat ang gusto ninyo kasinungaling na. And yet marami at testimony sumasamba puno sa Diyos, pero ayaw ng katotohanan. Kung nagagawa mo yan sa harapan ng Diyos na sinasabi mong Diyos mo, hindi yun ang Diyos. Pagkat ang Diyos na sinasamba, hindi mo mapagsisinungalingan. Ang kaunungan ng Diyos na hindi nakikita ng mga tao sa liputan. Kagaya ng nasusulat, hindi nakikita ng mata, hindi nabibinig ng tenga,
hindi pa pumapasok sa puso ng tao. Ang mga bagay na inihanda ng Diyos sa kanila na nagsisilbi sa na ipinahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Regardless ng inyong kapanahon, mahirap man o madali ang sitwasyon nyo, sa biyaya ng Diyos, tatanggapin nyo dapat ang salita ng Diyos. Kagaya ng mga tao sa Thessalonica. Na sinabi niya, Apostol Pablo sa kanila, sa 1:6, at kayo'y nagsitulad sa amin at sa Panginoon nang inyong tanggapin ang salita sa malaking kapighatian. Kailan nila tinanggap ang salita ng Diyos? Sa malaking kapighatian. Tignan mo ang majority ng mga Kristiyano ay tumatanggap lang ng salita ng Diyos pagkamadali. Hindi mo tuloy nararanasan ang kapangyarihan ng biyaya nito. Kaya sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Thessalonica, talagang tinanggap mo ang salita ng Diyos. Sapagkat kung paano sa gitna ng kapighatian ay nakakapagpatuloy kayo at nagmamahalan kayo na inyong tinalikuran ng mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa tunay at buhay na Diyos at maghintay sa kanyang anak galing sa langit, hindi yan magagawa ng taong hindi tumanggap ng biyaya ng Diyos. Sa isang pagpili ay marami tayong hindi pinipili. May isip mo, hindi lahat pwede natin pinili. Na kapag sumusunod tayo kay Kristo, tinatanggihan natin ang ating sarili. Kapag sinusunod natin ang ating sarili, tinatanggihan natin si Kristo. Sino ang makakagawa ng mga bagay na ito? Iwalay sa Espiritu ng Diyos at sa Kanyang biyaya. Kaya nga kung lumipas ang maraming panahon at ngayon magkakasama pa rin tayo, pasalamatan ninyo ang Kanyang biyaya. At ipanalangin ninyo na ang biyayang yan ay mahayag sa inyong mga buhay na makikita nila tunay nga na ang taong ito ay hindi sumasamba sa Diyos-Diyosan. Sasabihin ng taong relihiyoso sa libutan, ako'y nagsisimba din at ako'y kumakain ng hostya, pero ang taong ito, iba ang kanyang buhay. Ako'y nagpapaalay-alay din. Pero hindi ako nakaranas ng tunay na pag-ibig sa kapwa kagaya ng taong ito. Dahil ang mga taong ito, marami ako nakita ng mga Kristiyano na kapag inuusig mo, gumaganti ka balik. Mga Kristiyano namumuna pa sa kulong pag nakanti mo ng kakaunti. Pero ang mga taong ito, dala ng kanilang pinakikilalang pag-ibig kay Kristo. Kasi sinampal mo sa kanan, hinaharap ang kaliwa. At sino makakagawa ng mga bagay na ito? Maliban sa Espiritu ng ating Panginoong Jesucristo. Sila ay mag-iisip sa kanilang mga puso. Ang mga tao ito may pag-asa na hindi ko pag-asa. Ano yung pag-asa? Parehas tayo nagbabasa ng Bible. Pero bakit iba ang yung pag-asa? Ang pag-asa mo, ang dahilan kung bakit nagpapatuloy ka sa iyong pananampalataya sa gitna ng mahirap na daigdig na to. Na maraming Kristiyano members na nahihirapan, lalong nag-iinarte. Ay, pagsubok. Habang ang sinusubok, lalo kang maglingkod sa Diyos. Ayoko sa simbahan ito na ang dahilan kung bakit hindi kayo naglilingkod sa Diyos dahil mahina kayo. Dahil kumbaga para kayong walang natutunan sa biyaya ng Diyos. Anong sinasabi ng biyaya ng Diyos? My grace is sufficient for thee. For my strength is made perfect in weakness. I-rewind nyo sa inyong mga pag-iisip.
Kung nararanasan mo lang ang biyaya ng Diyos sa panahon ng madali, baka ikaw lang yan. Because the strength of God is made perfect in my weakness. Kaya nalalaman ko, hindi na ako to, kundi si Kristo na nabubuhay sa akin. Sapagkat mentors akong nahihirapan, hindi ako nawawala sa church. Mentors, akong binibigyan ng maraming stress sa eskwelahan. The more na nagiging spiritual ang aking pangangaral sa inyo at hindi natutumihan ng mga filosofiya ng mga teacher sa school. Alam kong hindi ako. At hindi ito ng aking isip. Sa gitna ng masamang sanlibutan ito, na ang mga tao ay makakamuhay ng matuwid, hindi ang gawa ng tao. Gawa yan ang biyaya ng Diyos. Ay sinasabi ni Titus 2:11 and 12, "For the grace of God that bringeth salvation hath appeared unto all men, teaching us that denying ungodliness and worldliness we should live soberly, godly, and righteously in this present world, looking for that blessed hope and the glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ, who gave Himself for us." Saan nagbigay ng buhay para sa atin? Upang tayo ay ma-purify niya para sa kanyang sarili, na peculiar people, na natatanging mga tao para sa kaluwalhatian ng Diyos. Mga kapatid, bakit tayo tinawag ng Diyos sa kanyang biyaya? Huh? 1 Peter 2:9. Yeah. Royal priesthood. A peculiar people. Holy nation. Nakasulat that you should show forth the praises of Him. You should show forth the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Not unto us, O Lord, unto us, but unto Thy name give glory, for Thy mercy and for Thy truth's sake. Not unto us, O Lord. Ginawa mo kaming mga sacerdote dahil kay Kristo. Binigyan mo kami ng buhay na kakaiba. Kung kaya nga hindi kami dapat umayon sa takbo ng sanlibutan ito sapagkat iba ang buhay namin. And what is the purpose? That we should show the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light. The more that we go against the grain, the more na nakikita ang kaluwalhatian ng Diyos. Huwag ka mag-alala. Hindi ka pabayaan ng Diyos. Kaya nga sinabi sa awit, tumiwala ka sa Panginoon. Ang Diyos natin ay may mata. Kaya siguradong nakikita niya. Mabuti at masama nakikita niya. Isang sigurado, may mata ang Diyos. The eyes of the Lord are in every place. Sigurado ang Diyos nakakarinig. And His ear is open unto the prayer of the righteous. Siyang nag-aalis ng kanyang pakinig sa pakikinig ng salita ng Diyos. Siyang sumusuway sa salita ng Diyos, sa madaling salita. Kahit ang kanyang panalangin ay karumal-dumal sa Diyos. Ha? Huwag niyong ugaliin na suway kayo ng suway sa salita ng Panginoon at dasal kayo ng dasal. Karumal-dumal yan sa harapan ng Diyos. Na para bagang wala kang atraso sa Diyos. Ngayon, huwag tanong ka, bakit hindi ka pinapakinggan ng Diyos?
Kaya nga nagsasalita siya sa atin upang malaman natin ang kanyang kalooban. Kapag hindi sa Diyos, na kahit may agaw at lahat-lahat, hindi niya magsabi, tagal na agaw ko ito. Tagal na agaw. Sasabihin niya sa iyo kung sinasaktan mo ang kanyang banal na Espiritu. Upang malaman mo, huwag ninyong sapwighatin ang banal na Espiritu. Sasabihin niya sa iyo, kung inilalagay natin ang kanyang pangalan sa kahihiyan, sasabihin niya sa iyo. Nakagaya ng sinabi ng Panginoong Jesucristo kay Pedro, Satanas ka, Pedro. Ikaw ay katikisuan sa akin, sapagkat wala kang inatupag kundi po kamunduhan. Hindi sasabihin sa iyo ng Diyos-Diyos. Kagaya ng mga Diyos-Diyosan, sinasayaw na lahat-lahat, hindi pa rin pumapalag. Kahit pa sa saliw ng mga tugtuging makamundo, hindi pa nagsasalita. Kahit binibihisan na ng kung ano-ano, minsan ang damit niya, minsan ang basketball player. At minsan naman ang damit ng Santo Niño ay pulis. At kung ano-ano pa. Wala siyang pakialam sapagkat wala siyang damdamin at wala siyang salita. Kung gusto niyo ng Diyos na walang pakialam, doon kayo sa tributo magsimba. Dahil siya ay banal. And He requires holiness. He requires sanctification. That's why binigay niya sa atin ang kanyang putong na anak para mamatay para sa atin. So that makalapit tayo sa kanyang kamanalan. Ang damit ni Kristo, ang ating naging kasuotan, upang hindi tayo lumalapit sa Panginoon na kung ano-anong suot natin. At sasabihin mo, tanggapin mo o hindi. Sasabihin ng marami, you come as you are. No. Lumapit ka sa pananampalataya kay Jesus Christ. Hindi i-respeto ng Diyos ang aking pagkatao. At this moment, pwedeng mabiyak ang lupa at lumunin ako ng buo. Kung hindi dahil sa Panginoong Jesucristo na aking tagapagligtas. Kaya huwag malaki ang ulo. Always give the glory to the Lord for His mercy, for His truth's sake. O Lord, You made us humble. We trust. Pag naunawaan mo ang kaibahan ng Diyos sa lahat ng mga Diyos-Diyosan ng sanlibutan ito, magkakaroon ka ng isang tiyak na pananampalataya. Hindi pa bago-bagong pag-iisip. Akala mo kasi, yung Diyos mo na nakilala rito sa Bible, ay parang kagaya rin ng Diyos mo nung Katoliko ka pa. Ang lahat ng parokya dyan, membro ka. Maraming pastor, hindi kayo pangangalanan ng ganyan. Magsisi kayo sa Panginoon. Naglalago. You give glory to the Lord. Sinabi ng Diyos sinabi ng Diyos kay Joshua, ang Israel nakagawa ng isang kasalanan. Sapagkat yung sinabi mo huwag kunin, kinuha. So naghanap sila, nakita nila si Achan. Sinabi ni Joshua kay Achan, my son, give glory to God. Na magbigay ka ng kapulihan sa Diyos. Anong ginawa mo? Kaya ka nagpakonsulta sa doktor, tapos ang sinungaling ka pa. Inuubo, hindi po doktor. May sipon,
Ayaw mo lang masabihan kung may COVID. No. Konsulta ka, sinunod ka. May kamag-anak ka may diabetes? Wala. May history ka ng ganito? Ay, wala. Basta masakit lang talaga ulo mo. Sakit lang talaga. Hindi mo alam. Meron ka na palang lugar na malapit ng puso. Ayaw mo pang umami. Lord, it is your glory na umamin ako sa'yo. Nakikita lang ng mga Kristiyano ang kadakilaan ng Diyos. Mag-uunahan sila na lumapit sa Diyos na kagaya ng ginagawa ng mga pagano na nag-uunahan makalapit lang sa Nazareno. Marami ko sa iyo, kung maiintindihan mo talaga ang pagka-Diyos ng Diyos sa buhay mo, maglulukasay ka makalapit lang. Kagaya ng babae na dinudugo, ng maraming taon, nagsisiksika ng mga tao, sumiksik siya. At ang sabi niya, mahawakan ko lang yung dulo ng damit ni Kristo. Hindi ang Kristo sa kyapo. The living Christ. Kaya ginawa ng mga nila Pedro doon, "Oy, kasi mga panyo ito, dikit ko ito." Yung buhay na Jesus of Nazareth. Mahawakan ko lang kahit mahigit gagaling na ako. And some of the Christians today, sasabihin nila, nasa puso nila si Kristo, pero hindi ko magaling. I serve a risen Savior. And He is in the world today. I know that He is living, whatever man may say. I see His hands of mercy. I hear His voice of cheer. And when the time I need Him, He's always near. He lives. Christ Jesus lives today. He walks with me, and He talks with me along life's narrow way. He lives. Salvation to impart. You ask me now. You ask me how I know He lives. He lives within my heart. The more na naglilingkod ako kay Kristo, I have many things to doubt about Jesus Christ. Totoo. The reason why, habang naglilingkod ka sa Panginoon, the more kang maraming makikitang disappointments. Wala nang ibang naghihintay ng matagal kay Kristo maliban sa mga naglilingkod in the front lines. Sinasabi ko sa inyo na paglilingkod sa Panginoon is not a walk in the park. The more ka naglilingkod sa Panginoon, the more hahakakin ang iyong paghihintay. Pasensya. And you know what? Isang reason kung bakit alam kong si Kristo, hindi ko dapat pagudahan. Maaaring hindi ko siya nakikita sa maraming bagay sa buhay ng mga taong dinadala ko kay Kristo. Pero nakikita ko siya sa buhay. At yun isang bagay na hindi ko pwedeng i-deny. Kaya kung ayaw niyo maglingkod sa Diyos, bahala. But as for me, I know that He lives. I have so many sins na pinatawad ng Diyos. And I cannot deny it. Kahit matinigas ang ulo. Bahala kayo sa Diyos. Pero hindi ko pwedeng i-deny na binago ko ni Kristo. And so I will say, not unto us, O Lord, unto us, but unto Thy name give glory. Kung paano ninavigate ako ng Diyos, in 5 years ng ministry, nang hindi ako nag-seminary,
Hindi ako ang best choice ng mga pastor sa church. And yet, maraming binago sa atin ng Diyos. In me and in you. Sapagkat ito ay salita ng Diyos. Kaya kung ayaw nyo pa rin maniwala sa Panginoon, bahala kayo sa Panginoon. But I will always say, to thy name give glory, for thy mercy and for thy truth's sake. Meron ako sinabihan sa inyo. Siguro pag mayaman ako, maniniwala kayo. Yan ang problema nyo. Para kayong Pariseo. Na hindi sila sumampalataya kay Jesus Christ sapagkat si Kristo ay kapiteng. But I tell you, that Jesus Christ died on the cross. And that Jesus Christ who died on the cross is the same Jesus na muling nabuhay mula sa mga patay. And He will come again. Ito ang aking pagtitiwala. Mamamatay ako sa paglilingkod ko sa Diyos. Kaya Hesus Kristo muli at meron akong muling pagkatapay. How do I know? Because though my outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. Kung sa spiritual na buhay ay nararanasan ko na ang kaputihan ng Diyos, how much more na kung hindi ako aasa? Bakit hindi ako aasa? Na isang araw sa katawan kong ito, makikita ko ang Diyos. Oh. So ilagay nyo sa inyong mga pag-iisip yan. Baka sakaling napapagod na kayo. You look into Jesus. The author and the finisher of our sa buhay na ito. As we go forward, there are things we should left behind. Sa bawat pananampalatayang ginagawang pala natin, meron tayong pinagsisisi. Sa bawat pagsisisi, dapat meron tayong hinaharap. Hindi pwedeng sisi ka ng sisi, pero nandun ka pa rin. You move forward! By faith in Christ, you move forward! You finish the race! Upang pag dumating si Kristo, maging karapat-dapat ka sa Kanya. Because ang Diyos na nag-iingat sa atin. Siya ang nagligtas sa atin sa biyaya. Siya ang tatapos ng pananampalataya nito sa biyaya na. At sa Espiritu ng Diyos. So, darating ang adversity na sana hindi nyo lang makita kung gaano na tayo tinulungan ng Diyos as a church. Makita mo rin ano na ang inilago bilang individual na Kristiyano. Ulit-ulit ka pa rin. The same conviction, the same man you are many years ago. You have a reason to ask God, Lord, help me. Ipakita mo sa akin. And lastly, ang pag-asa. Habang tumitibay na ito, magiging silungan ito ang maraming Kristiyano na naghahanap ng salita ng Diyos. At ng Espiritu ng Diyos. Naghahanap ng disiplina. Naghahanap ng isang biblical na Kristyanismo. Naghahanap ng isang Christian na Christianity. Oh, Pastor, redundant. Christianity. And the reason because the Christianity na nakikita natin sa sanlibutan ito in the mainstream is not Christian. Isang araw nakita ko yung isang may nag-preach. Kung pamilyar kayo sa YouTube, sa Facebook, yung The Peace. Kung nakikita nyo sa inyo po. Para silang charismatic. At pag narinig mo talagang parang CCF. Parang GCF. Pero natinig na ko yung page. Mag-in-scroll ko. Catholic. Ang founder si Bo Sanchez. Sabi ko, bakit ang mga to hindi nagpapatawag na brother? Ay ng pastor. Ano to? Ayos ng Diyos. Army sila. Ang Catholic. Sabagat marami ng mga young people na lumalayo sa liturgy,
a practice. Kaya gumawa sila, yung sila sa mga mall, the feast. The feast. No. The biblical Christianity should and always will have its expression on the local church. Christ died for the church. And He will come back for the church. Ipinagbibigay ng Diyos ang kanyang salita that He might sanctify the church and cleanse it by the washing of the water. So the biblical Christianity, the Christianity has always have its expression in the communion of the saints by the Holy Spirit, by the power of the Lamb of God, through Christ our Lord. Huwag niyong kakalimutan yan. Ilapit niyo sa Panginoon niya.